Hello, my dear Aquarius. Welcome back to Practical Mistake. Una sa lahat, maraming salamat sa iyong panonood, pakikinig. Thank you so much. I appreciate your likes, subscriptions, shares, and comments. Okay, sa episode na ito, hindi ito monthly na reading, kundi this episode is called as predictions, no? Huhulaan natin kung ano ang pangkalahatang enerhiya na mangyayari sa iyo sa taong 2024. Okay? So, pareha-pareha na mga deck of cards ang gagamitin ko, pero paisa-isa sa bawat buwan. Ang naiba is may bago akong card. Ito yung tinatawag na Tiny Universal. Original Tiny Universal YT Tarot. Okay? Yan. So, sa bawat buwan, kukuha ako either sa Beginner Tarot deck at saka sa Light Seer Tarot deck. And then, guided also on this one. And then, kukuha din ako ng general message mula sa Powerful Thought Cards by Luce, Karma Cards, and Tarot of Opposition. So, let's dive in. Universe, Spirits, Angels, my sisters, and celestial teams, what does my dear Aquarius need to know for this month of January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December? Okay, so ang sunod ay kukuha tayo ng 12 cards mula dito sa Universal YT Tarot deck as supporting details sa bawat cards na mula dito sa Beginner Tarot deck at saka Light Seer Tarot deck. Okay, so my dear Aquarius, ito na lahat ang mga cards para sa iyo. Para sa buwan ng Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, Oktubre, Nobyembre, at Desembre. So, general reading lang ito para taong 2024. So, ang pinakauna na card para sa iyo, sa taong ito ay ang tinatawag na Seven of Cups. Seven of Cups ba yung nakikita ninyo? Eight of Cups ata ito. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eight of Cups pala ito. Eight of Cups. Okay. Nangangahulugan na balanse ang iyong solar plexus chakra, and the Eight of Cups is actually an emotional water energy. Kung napapansin mo, may parang ilog dyan. Okay. Eight of Cups is kung ang Seven of Cups ay about choices, itong Eight of Cups ay nangangahulugan na ng pag-abandon or yung paglisan, okay? Iniwanan itong mga kupa na ito at umalis papunta sa kabilang dako, okay? Kung napapansin natin, ang taong ito ay hindi nakalingon sa mga kupa na naiiwan. Kasi sa katunayan, mahalaga sa kanya ang mga kupa. Pero hindi talaga siya nakalingon sa mga kupa na ito. At sa halip, siya ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay palayo sa mga kupa na mga ito. Okay? Iniwanan niya ang mga kupa. So, ang napag-iwanan or na-abandon dito ay ang mga kupa na ito. Maaaring ang mga kupa na ito ay nagrepresenta sa mga bagay na para sa kanya noon ay ito ay mahalaga. Pero na-realize niya na meron palang mas magandang bagay, mas mahalagang bagay kesa sa mga ito. Kumbaga, this man is turning away because he realized that
the grass is greener on the other side. Nakikita niya na may mas magandang oportunidad sa kabilang dako. So, iniwanan niya itong mga cups na ito. So, in January, January, this month is time for letting go, time to travel, time to escape. Okay? Or ang iba sa inyo ay time to analyze and time to discover. Discover yourself and realize na nare-realize mo na meron palang mga bagay na mas mahalaga. Bukod pa sa bagay na iyong pinagkakabalahan noon na sa tingin mo ay mas mahalaga. Nasa tingin mo ay mahalaga. Pero meron. Na-realize mo na may mas mahalaga pa dyan. So, ang ginawa mo, iniwanan mo itong mga bagay na pinagkakaabalahan mo noon na sa tingin mo ay mahalaga. Iniwanan mo sila, nagpatuloy ka sa iyong paglakad palayo sa mga bagay nito. Kasi nakikita mo na meron pang mas magandang oportunidad dito. Okay? The grass is greener on the other side. Ibig sabihin, you're walking away because you discovered or realized something that there's a greener pasture, no, on the other side. And dahil siguro sa disappointment, no, na-disappoint ka tungkol sa mga bagay na ito, masyadong, kasi noon masyadong mataas yung expectation mo, masyadong maingat ka sa mga bagay na ito. This could mean trabaho, relationship, masyadong mataas yung expectation mo, sa tingin mo, okay na lahat, parang gano'n. Pero na-realize mo na, hindi pala, nabigo ka lang sa huli. So, ang ginawa mo, iniwanan mo ang lahat ng mga ito. Kasi na-realize mo na, these people, places, or things no longer resonates to yourself. They do not serve your best interest anymore. Okay? And mula sa Universal White, ito ay tinatawag na priestess. Okay. The high priestess is in reverse. Ibig sabihin, hindi ka nakikinig sa iyong intuition, no? Parang pinagsabihan ka na, umalis ka na dito, maghanap ka ng ibang lugar, maghanap ka ng ibang trabaho, iwanan mo na to, huwag mo nang pakialaman ito, parang gano'n. Yun ang isa sa mga mensahe ng intuition mo, pero parang sa tingin ko ay hindi ka nakikinig sa iyong intuition. Hindi ka nakikinig. Kasi sa tingin mo, mali yung intuition mo. Pero actually, tama yung intuition mo. Lahat ng mga revelasyon ng intuition mo ay talagang maayos, mabuti, at ikakabuti mo talaga, no? Kasi mas alam ng intuition kung ano ang nararapat. Alam ng intuition mo kung ano ang tama. So, ang gawin mo lang ay sundin. Okay? So, pinapaalala ko sa card na ito na dapat makinig ka sa intuition mo at respetuhin mo kung ano ang gusto ng intuition mo na mangyari sa'yo. Or gawin mo. Kung ano man ang gusto ng intuition na gawin mo. Okay. And for the month of February, ito ay ang Emperor. The Emperor is actually an Aries energy. This is saying na balance yung root chakra mo. So, nagsisimula tayo sa sacral chakra, wala siyang problema. Much more itong root chakra, no? You attract wealth being the Emperor, no? The Emperor is, ito, the Emperor. Ikaw ay isang Emperor, no? Sinasabi dito na, I am my own authority, and I have the will and the power to create my own reality. To create my own. I am my own authority. I have the will and the power to create my own.
my own. So you are very powerful being the emperor. You're strong and you are disciplined or determined. Okay. So you have your own autonomy. So ang iba sa inyo ay very stable na, and at the same time you are confident. You are confident kasi na-feel mo na stable ka na sa iyong estado sa buhay. And because you have money that makes you stable, you're confident because of the stability that you experience. So you gain power, no? You gain power through the wealth that you have. And you can now control yourself and others. But still, you're practical. You're practical and you focus on what you're doing. Because being the emperor, you are disciplined, having a logical thinking, and very practical in decision making. So usually, ikaw ay masyadong mataas na ang edad kasi ikaw ay nagiging logical, nagiging stable, strong, and wise dahil sa marami ka ng karanasan sa buhay, no? You are very mature in age already. Most of you are having that father figure. Okay. My dear Aquarius. And with the Aquarius is the Hierophant. Itong Hierophant kasi, nakikinig ka sa mensahe at sumusunod ka sa utos man or mensahe ng isang guro, isang nilalang na punong-puno ng karunungan. Okay, maaring ito ay pari, guro, pari, guro, sino pa yung mga tao na nakapagbibigay ng payo sa ibang tao. So, with the emperor energy, nangangahulugan na ikaw ay matalino, matapang, mahusay, makapangyarihan. Pero at the same time, nakikinig ka sa payo ng ibang tao. Kasi bilang leader, hindi naman talaga perpekto na lahat ng desisyon na nanggagaling sa iyo ay tama, no? Being the leader must be open-minded kasi. So, ibig sabihin, hindi sa lahat ng panahon, ang desisyon ay nanggagaling sa iyo. Kundi, meron kang desisyon, pero nagsusulisit ka pa rin ng desisyon or ideya mula sa ibang tao. Okay? So, ikaw, kapag may nagbigay sa iyo ng payo, ikaw itong nakikinig, no? Nakikinig at sumusunod. Or kaya naman ikaw mismo ang nagbigay ng payo para sa ibang tao at saka sila naman ang nakikinig sa iyo at sumusunod sa iyong payo. Okay? So yan ang High Priestess. But most of the time kasi, ikaw ang nakakatanggap ng aral or turo mula sa ibang tao, kagaya ng guro at saka payo ng isang padre or church leader. Para sa buwan ng Marso ay magkakaroon ng Tower Moments. Okay? Tower Moments. Kung nakikita mo yan, ano ba to? Parang bunga ng kahoy. Tapos ito yung koneho. Ito naman, okay, paru-paro ba yan? Paru-paro din ito. At saka ito, paru-paro pa din. Paru-paro. Tapos ito ang dalugdog. Ano ba yung
ito ang lightning na nagmumula sa outer space. Ano ba yan? Nagmumula sa langit. Parang may divine intervention na naganap dito para sirain ang isang palasyo or tirahan ng kuneho. So maraming nahuhulog na mga paru-paro dahil sa lightning. So ang bunga nito ay tower moment para sa isang kuneho. Okay? So ang kuneho ngayon, wala siyang magawa. Wala siyang magagawang desisyon. Or parang hindi siya makapaniwala na ito ang nangyayari. Tower moment as a whole is merong destruction na nagaganap, pero hindi naman siya para sa ikasasama ng lahat. Nagkaroon lang ng destruction kasi sa kalaunan nito, may something na maganda na mangyayari sa buhay mo. Okay? So, ikaw itong kuneho na ito, na-shock ka na lang. Anong nangyari sa bahay ko? Bakit ganito? Bakit ganito? Nasisira yung bahay ng kuneho, tapos yung kuneho, no? Napanganga ang kuneho na nakita niya na bumagsak ang kanyang tore, ang kanyang tirahan. Okay? So yan, si kuneho. Nagulat si kuneho. Pero anyway, sa kalaunan, marirealize din ng kuneho na ay nangyari pala yun para sa ikabubuti. At kung meron mang nawala, at least may dumating na mas maganda pa kesa sa mga bagay na nawawala sa'yo sa kasagsagan ng tower moment. Tapos ito ang tinatawag na, ano ba yan? Hindi ba kaya natin? Iyan ay 8 of Wands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 of Wands, no? 8 of Wands ay double confirmation doon sa 8 of Cups na may kinalaman sa transition. Okay? Parang ikaw ay nagmamadali. Parang ngayon ka pa lang nakapag-decide na dapat mo nang lumipat. Okay? Kasi doon sa January na card, itong 8 of Cups, pinagsabihan ka na panahon na magbago, panahon na magbaguhin ang lugar, ang sitwasyon, bagay, pag-iisip, pakiramdam. Ayan, yan lahat dapat baguhin para makatanggap ka ng 8 of Wands na ito. Kasi kapag binago mo yung isipan mo, yung pag-iisip mo, mag-a-attract sa iyo ang universe at gagawa din sa iyo ang universe ng iba pang bagay na ikasasaya mo rin. Okay. Next to that, ayan. The Queen of Wands. Itong The Queen of Wands, itong babaeng ito ay nakaupo in a lotus position. Lain siya. Ito ang tinatawag na Queen of Wands. Ayan. Ang sitwasyon mo ngayon, sa sitwasyon mo ngayon, ang puso mo ay nag-aalab ng pagmamahal sa iyong trabaho or sa iyong mga kapamilya sa buhay. Okay. Nag-aalab siya dahil napakatindi ng passion mo tungkol sa mga bagay na kung saan masasabi natin na nandyan yung talento mo. Okay. So yan ang inaatupag mo ngayon. Para ikay maging with that, ito ang tinatawag na
Ito ang tinatawag na Eight of Pentacles. Eight of Pentacles ito, ibig sabihin ito ay may kinalaman sa iyong talento, sa iyong creative pursuits na kung saan ikaw ay magiging kampante habang ginagawa mo ito, magiging masayahin. The Eight of Pentacles is saying na nangangahulugan na nakatanggap ka ng support sana. Eight of Pentacles, nangangahulugan na nagsisikap ka, pero marami kang nasayang na oras. Sa halip na 8 oras ang igugol sa trabaho, ang ginawa mo is ginugol mo ng 5 oras lamang ang iyong trabaho or ang iyong negosyo, which is unfair para sa ibang tao. Anyway, malalabanan mo ito. Ang iba sa inyo ay na-discover na ninyo yung talento ninyo, kaya lang parang hindi kayo kampante para pumasok sa ganoong relasyon. Okay, so you discovered already a new place for you, but you do not have the tent. For the month of May, ito ang tinatawag na yan. Dahil hindi accident yung pagkakuha ng mga cards. So ang iba dito ay confirmation. The Nine of Wands pala. The Nine of Wands. Protektado ka dahil maraming wands na nakapalibot. At the same time, you're also protected. Protected and loved. Six of Wands. Protektado ka dahil sa mga nakapalibot na wands na ito. At the same time, protektado kang harapin ang mga tao na naapi sa'yo na patagilin. Okay. Next is tinatawag na the King of Cups. But again, with the Knight of Wands is meron tayong booklet. Ito ay tinatawag na last energy, sa buwan ng Abril, ay sa buwan ng Pebrero, dito sa buwan ng Hunyo, the King of Cups. The King of Cups ay napaka emotionally immature. You are emotionally mature, masyadong madali kang mag-react, hindi ka man lang nag-iisip kung ano ang may inom na is. Dito, nangangulugan na nakaroon kayo ng the King of Pentacles ay nangangahulugan na napaka-anxious mo na ngayon. Very emotionally unstable. Nakapag-decide ka na nga na kailangan mo nang lumipat. Pero at the same time, iniwasan mo yung sarili mo para sa spiritual inheritance. Ang spiritual inheritance kasi, with the King of Cups, bilang King of Cups, ikaw ay mapagmahal, mapag-aruga, may malasakit sa ibang tao. Ganun ka kasi ang Knight of Cups, nangangahulugan na ito ay emotional water energy. Okay. Tapos ito, the Fool. Okay. Yun, willing ka nang tumalon, lalapit sa kabilang dako kasi hindi ka na natatakot na meron ka pang dalahin na pasin. Kasi hindi ka natatakot na mahulog kasi marami ka namang resources. Hindi ka mauubusan ng resources.
huwag nang magdalawang isip na gawin ang creative pursuits na nararapat para sa'yo. Ito ang tinatawag na Nine of Swords kasi ikaw tong babae, malungkot na malungkot. Tapos, huwag kang magdalawang isip na sabihin ito sa mga tao na naging pangatlo. Masyado marami kang iniisip. Ang mga ibon na ito ay nagre-representa sa mga kaisipan na hindi naman maganda. Diba? Maganda sana tingnan ng mga langit kung meron ng mesa. Next is Agosto. Para sa buwan ng Agosto, ikaw ay magkakaroon ng bakasyon or magkakaroon ka ng pahinga. Pero yung nag-i-enjoy lang sa vacation ninyo or staycation ay ang iyong mga paa, ang iyong puso, pero ang damdamin mo ay parang pagod. No? Iwasan mo yan. Okay, double confirmation na ito. Sa Nine of Swords, the Fool, the Nine of Wands, ito. The Six of Swords ay may kinalaman sa transition. Kasi kung nakikita mo, you're being guided by the universe to go somewhere. Kasi kung hindi ka guided ng lalaking ito, parang ang sadya niya lang sa'yo is ibang lugar. Kasi hindi ka dapat matatakot kasi ito parang kawal na ito ng Wednesday or ng mga hari. Next to that ay ang Four of Pentacles. Itong Four of Pentacles may kinalaman dito sa pera since this is matipid ka sa pera ngayon. Okay. Itong pentacle na nandito, marami kang tinatago kasi ikaw ay parang madamot sa pera, no? Yung isang pentacle at saka itong pangalawang pentacle, pareho silang inaapakan, tinatago ng tao to. Pero itong Four of Pentacle na ito, yung dalawa niyang malalaki na pera, inaapakan niya, parang nangangahulugan na nakadeposito ito sa bangko. Tapos nag-iwan lang siya ng isang pentacle para itira niya sa kanyang sarili. At saka ito lang yung pera na tinatago niya kung panahon ng kagipitan, hindi niya gagalawin itong mga pentacle na nakadeposito sa bangko, kundi dito lang siya kukuha mula sa crown chakra. Para matulungan siyang tubusin ang lahat ng gastusin sa bahay. Tapos selos in ito, Nine of Wands pa din. Ibig sabihin, kailangan mo talagang balansehin ang iyong puso, ang iyong damdamin, heart, at saka ang iyong kalwa. Yun ang mga kakayahan na meron ka. And, so, ito lang. Ito ay ang Nine of Pentacles. Wow. Ang ganda. Nine of Pentacles. Pala ito, Nine of Pentacles, the High Priestess. So, kung sa January is High Priestess, sa February ay High Priestess, ngayon, sa January ay and nangangahulugan dito na maplano ka, you have your own beauty, you surprise people, napaka-abundant mo, you're very nurturing, very strong,
confident. You're also beautiful. The Empress. So, nagsisimula tayo sa the Emperor. Ngayon, ikaw ay nagiging the Empress, no? The Empress. And ito, kung nakikita mo yan, yan ang Seven of Pentacles. So, ito ay may kinalaman sa yung pagsisipag, pagtsatsaga, sa yung pagsisikap. Ginawa mo ang iyong kung ano man dapat mong gawin. At sa kalaunan, ito'y magbubunga din. Magbubunga din ito ng kasaganahan sa financial aspeto. Ito. Okay. This is the star in reverse. Ibig sabihin, meron kang gustong i-manifest sa buhay mo pero hindi talaga nangyari. You failed to tune into that vibration, whatever you want to achieve. Okay. So ngayon, sa halip na mag-manifestation ka, ginawa mo, nagkaroon ka ng intense or massive prayer, hindi natupad yung wish mo. Pero sige lang, huwag kang mag-alala, hindi pa man hindi pa man huli ang lahat. Malalaman mo din ang katotohanan sa bandang huli. Kasi nga, ang dahilan kung bakit hindi natupad yung wish mo dahil may mga taong maingat sa paggawa ng ilusyon to the extent na hindi nangyayari yung gusto mong mangyayari. No? Nakikita mo itong aso na to? Ito ang feminine energy at ito ang excellent energy. So, hindi mo nakuha or natupad yung wish mo. So, ang ginawa mo ay nagpatuloy ka lang, no? Which is tama. Continue on moving forward. Continue on moving forward and time will come that time heals your inner wounds and time can reveal the secrets of somebody else. Okay? Naalala ko pa tuloy yung sinabi sa akin ng aming instructor na time heals everything and time knows everything or time will reveal everything. Yun lang. And for the month of December, ito ang tinatawag na temperance. Ibig sabihin nito, hindi mo na balanse ang iyong alaga. To the extent na parang napaiyak. Kailangan mong balansehin ang iyong puso, damdamin, ang iyong puso, isipan at katawan. Ang iyong kalusugan, no? Para kaya mo nang balansehin itong feminine at masculine energies mo sa iyong sarili, no? And with the temperance in reverse, ito, the Ace of Wands. Wow, ang ganda. So, before mag-2025, makakatanggap ka ng bagong ideya, no? Na may kinalaman sa negosyo, trabaho, or sa pamilya. Okay? The Ace of Wands. Makakatulong ito sa iyo. So, dapat wag mo kaligtaan ang makinig sa intuition, no? Yun ang pinakamahalaga sa reading mo na to. And ito, mula sa Tarot of Opposition, ito ang tinatawag na Nine of Swords. Dito, sa Nine of Swords, naguguluhan ka dito, marami kang iniisip. Double confirmation na ito na mayroong mga kaisipan na gumagambala sa iyong isip, to the extent na naguguluhan ka na-stress ka, at saka malaki pa yung babayaran. So ito, naguguluhan ka. You feel isolated, unhappy, sick, and depressed. So you're unable to cope. Now is the time to get help from those strangers. Then,
and cure your deep-seated ills. If you don't, they are utterly overwhelm you and hinder your existence with nightmares and despair. So, ibig sabihin, ang isipan mo ay naguguluhan ka na to the extent na apektado na yung emotional aspect mo. Nagiging depressed ka, puno ka ng paghihinayang, sama ng loob, or ano pa yung na mga low vibrational emotions na mararamdaman mo. Pinapaalala ka dito na kailangan mong maghanap ng tulong mula sa mga tao na hindi mo talaga kakilala, no? Hindi mo pa sila nakilala noon. Hindi ka pinagsabihan ng mga cards na ito na magtungo ka sa mga taong kakilala mo para maghingi ng tulong. Kundi doon sa taong mga kakilala, hindi mo pa kilala kasi yung mga taong nakilala mo na, syempre alam mo na yung kanilang ugali at alam na din nila kung sino ka. So there would be a tendency na ite-traitor ka nila, no? Hindi ka nila tutulungan. So mas mainam na maghanap ka ng tulong mula sa mga taong hindi mo kakilala. Para din yan sa iyong ikakabuti, no? Na malagpasan mo yung mga kaisipan na negatibo to the extent na nadadamay na yung emotional aspect mo, no? Okay, this one is karma card about signs, no? For the signs, it is Aquarius. Oh, double confirmation ito para sa'yo, Aquarius. Okay, so ang mensahe sa iyong kaluluwa ay magkaroon ka sana ng vision, no? Hikayatin mo sarili mo na magkaroon ka ng vision. Tapos sa yung mental na aspeto is what's new and different about. Okay, alamin mo kung ano ang bago at ano ang nakakaiba. Sa panahon na ito, para matulungan ka sa iyong creative pursuits, magsaliksik ka, isipin mo kung ano yung mga bagay na bago at kakaiba sa lahat para makapagpatuloy kang gawin ang iyong creative pursuits, no? Para maging successful ka sa iyong creative endeavors. Use an unconventional way. Use it in unconventional way. So, kung ano man yung nalalaman mo, gawin mo ito or sundin mo ito sa kakaiba din na paraan, no? Hindi yung familiar na masyado, yung nakaraan or nakagawian na paraan. Okay? Pinapaalala ka na dapat maging unconventional ka na, no? Dapat kakaiba, no? Bago, makamoderno. Okay. So, mula sa Powerful Thought cards, sinasabi dito na you are beautiful and everybody loves you. Wow. Affirm this to yourself. Ako ay maganda at ako ay minamahal ng lahat. O, diba? Again, affirm this to yourself. Comment down, please. You are beautiful and everybody loves you. Then, ito. You radiate acceptance and you are happy, loved by others. Love surrounds you and protects you. Okay. You radiate acceptance. Acceptance is the key to happiness, no? Because if you cannot accept the situation, you can never experience contentment in your situation. So, acceptance and happiness should go together, but the most important thing is you need to have that sense of acceptance first before you acquire happiness. Okay, and of course, bukod pa sa acceptance, mahalaga din sa'yo na ang pagmamahal. Pagmamahal mo sa sarili mo, pagmamahal mo sa iyong kapwa, and kung yan ang ipinoproject mo sa universe, so mas lalong bibigyan ka ng mga pagkakataon na kung saan minamahal ka din ng ibang tao, no? Na mafe-feel mo na mahal ako ng Panginoon, mahal ako ng aking mga kapitbahay, kamag-anak, at katrabaho. Okay, yan. So, dito sa pangkalahatan na ito, my dear Aquarius, magkakaroon ka ng tower moment, no? Na sa pinakauna, sa pinakasimula, masyashock ka talaga. Magugulat ka ng bigla. Mapanganga ka na lang, kagaya ng kuneho na ito. Nabigla siya. Dahil sa pagkabagsak ng tower, ng tore na to. Nabagsak yung tore, so nasisira ang kanyang bahay. So ngayon, sa buhay mo,
darating yung tower moment sa buhay mo sa taong 2024 na kung saan mabibigla ka, pero sa kinalaunan, marirealize mo na para din yan, sa, ikakabuti mo din yan, no? So, makakapag-decide ka na panahon na para maglipat ka ng bagong tirahan or bagong trabaho, maglipat ka ng lugar, at magkaroon ka ng mga bagong kaibigan or katrabaho. At sa tingin ko, kung ano man itong bagong lugar na lilipatan mo, ay yung lugar na mas mabuti pa kesa sa nakaraan mong trabaho or nakaraan mong tirahan. Remember na your tomorrow is better than today. Okay? Kung ano man yung nawala sa'yo, ibibigay sa'yo ng universe ng mas mabuti pa kesa sa nakaraang bagay na nawala sa'yo noon. Okay? Nawala sa'yo. And, ano pa ba? Of course, kahit merong unfulfilled wishes dito, huwag kang mag-alala kasi malalaman mo din ang katotohanan kung bakit nagkaroon ng unfulfilled wishes. And pagdating dito, sa buwan ng Disyembre, of course, makakatanggap ka ng creative ideas na makakatulong sa'yo para sa paglago ng iyong negosyo, trabaho, or ano pa bang hanap buhay na yan. And para patuloy ang paglago ng iyong estado sa buhay. Okay? So, ito lang masasabi ko sa iyo, my dear Aquarius. See you in the next reading. Love and light.